Welcome back sa ating channel. So, ito yung video natin kung paano natin ginawa yung ating DIY na short killer. So, may nagtatanong kasi kung meron tayong video nito. Meron pa naman akong nakatagong video nung ginawa ko siya nung andun pa ako sa dati kong shop. So, ito yung mga materyales na ginamit ko dito. So, yung fuse 3.15 ampere, yung diode nasa ano yun yata 5 ampere yung ginamit ko, pero pwede din yung mga 4 ampere. Yung red at saka green na momentary switch ay ano yun, normally open. Tapos yung ginamit ko pala dito na electrolytic capacitor by 63 volts, 10,000 microfarad by 63 volts. Kaya yung mga viewers natin nagtataka sila, may nagtatanong bakit umaabot daw sa 80 plus volts yung ginawa nila. Kasi nga yung nilagay ko dyan sa diagram 10,000 by 80 volts. Kaya kung umaabot ng 80 plus volts yung nagawa nyo, normal lang yan. Kasi nga mas mataas yung yung nilagay ko sa diagram. Yung ginagamit ko dito by 63 volts lang. Kaya yung output niya 72 to 74. So matagal na din kasi nung ginawa ko to. So nung yung upload ko na video, papakita ko dyan sa screen, ano pa yan, nung March pa 2023. So dadalawang taon na sa March. Tapos yung pangalawang video ko May 2023. So magdadalawang taon na rin sa May. Kaya ito, nakalimutan ko na yung ginamit ko pala dito ay 63 volts yung kanyang capacitor. So imagine niyo, yung ginamit ko dito by 63 volts lang. Tapos yung ginamit nyo by 80 volts. Bali sinunod nyo yung nasa diagram. So mas malakas pa yung output yung ano niya, yung ginamit nyo. So yung sa akin 72 to 74 lang yung kanyang output. Nakakatanggal na siya ng leak sa mga clock or CQB lines. So mas malakas yung ano nyo, yung mga ginawa nyo pag sinunod nyo yung nasa diagram, lalo na kapag nilagyan nyo pa yan ng rated 100 volts na capacitor. Pero yung 80 volts lang mga bro, ay okay na yon. Mas okay na yung 80 plus volts kesa dyan sa ginamit ko. Tapos yung ano, yung voltmeter dyan, maraming nabibili yan sa Shopee, Lazada. Type nyo na lang yung CX-DC120. So yung limit lang yan na voltmeter ay hanggang 120 volts lang. So pasok naman yan kasi yung nasa diagram natin 80 plus volts lang yan. So ayun, bali sa susunod siguro gagawa ako nito ng ano, ng yung isa kong version ng short killer. So babaguhin ko yung ibang features niya. Pero ito yung ginawa ko na DIY na to, marami na din tong ano mga bro, marami na din tong nagawang TV na hindi ko pa na-videohan yung iba kasi mahirap namang mag-video lalo sa service. Nakakahiya din siyempre, lalo na pag maraming tao doon sa nagservisan mo, kakahiyang mag-video. At saka maski dito rin sa shop, pag pag masyadong busy, hindi ko na maharap videohan. Pero kung i-compare mo dun sa cutting, mas maganda tong short killer. Kaya dun sa mga nakasubok na gumagamit ng short killer, so napatunayan na nila yan. So ito yung yung design natin na short killer,
Wala tayong pinanggayahan nito. Baka sasabihin na naman ng mga basher dyan na nanggaya tayo. Eh, sino ba yung nag-upload ng ganito kaliit na short killer na kasya lang sa ganyang kaliit na box? Yung mga upload ng mga Indiano, malalaki yon. Eh, transformer type yung mga yon. Yung sa atin, ano lang yan, transformerless. Kumbaga, ito yung mga ideal pag gagamitin mo sa service, maliit lang. Ito, pag nagawa nyo, doon sa man nakagawa, ingat-ingat na lang kasi nga, live yan. Hindi yan naka-isolate sa line, kaya nakakakuryente. Kaya doon sa mga baguhan, ingat-ingat sa paggamit nito. So, ayan. Pag nagawa ko pala yung isa, yung bago kong short killer, so ibebenta ko din itong isa, yung luma. Kasi maraming maraming nag-request na bilhin na lang. Sige, ibebenta ko to, kung luma kong short killer para remembrance na din. So napakasimple lang tong diagram natin. Pang ano lang to, pang elementary lang. Pang elementary lang, pero yung mga basher natin, di man lang naisip. For sure, gagawin din nila. Pero yun naman ang purpose natin eh. Share natin para mapakinabangan habang mapapakinabangan pa. Kasi darating yung time na mapaglilipasan na din itong mga bro ng gamit. Gaya ng mga ginawa ko noon na flyback tester, capacitor tester, mapaglilipasan na din to ng gamit. Kasi hindi natin alam pag nawala na yung mga flat screen, iba na naman. Yan, di ba? Habang magagamit pa, ayun, shinare ko na para mapakinabangan ng mga supporters natin at maski ng mga hindi sumusupport sa atin. So, wala na tayong pakialam sa kanila kung hindi man nila ma-appreciate yung ating mga ginagawa. Ang importante ay ito, na-share natin kasi sa mundong ito walang walang permanent. Sabi nga sa Bible lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas din. Maski tayong yung buhay natin ay lilipas. So bago dumating yung araw na yon, at least makagawa din tayo ng maganda sa ating kapwa. Hindi yung palagi na lang tayong ayun. Hayaan na natin yung mga tao na kung minsan hindi natin maintindihan. So shout out dun sa mga viewers natin palaging nanonood, sumusupport sa ating mga video. So yung mga naipon-ipon kong dito, mga video ay pagsisikapan kong i-edit at may upload. Marami pa namang naipon. Shout out lang dun sa mga natin. Bakit kaya matanong ko lang mga bro, bakit kaya kapag ako yung harap ng pyesa nitong mga huli, wala man lang magbenta sa akin? Nakakalungkot. Tumutulong tayo sa mga kapwa natin technician, pero pag ako yung naghanap, wala man lang kokonti. Meron din, kaya lang kokonti. Wala pa naman silang available doon sa hinahanap ko. Itong mga huli, may mga pyesa akong hinahanap. Wala man lang mag sa akin. Nakakalungkot. Minsan
Wala, ewan ko. So eto, bali malapit na natin tong matapos. So yung ano na lang yung kinoconnect ko dyan, ilang wire na lang. So yung ano niyan, yung ginamit ko dyan na banana socket female, maraming nabibili yan sa online para dyan nyo i-connect yung inyong test prod na gagamitin. So marami yan na bibili. So mapapansin nyo, yung ginamit ko dyan pala na resistor na 5 watt, sa ano yan, nakakonect yan sa red na push button. Yung ano yan, yung 1.5K. So wala akong 1.5K, kaya mapapansin nyo, baka matanong nyo, ba't dalawa yung nakalagay doon? Ano kasi yun eh, dalawang 3K nakaparallel. Pinarallel ko yun para yung magiging total niya is 1.5K. So yan lang naman yung resistor na nasa output, yung pang discharge. Pero yung next ko na video, hindi ko na lalagyan ng ganyan kasi nakakangawit din kasi yung push button switch eh. So lalagyan ko na lang ng ano yan, ng rocker switch, yung susunod kong gagawin. Hindi ko na rin lalagyan ng green, yung green na push button, hindi ko na lalagyan. So optional naman yung nasa diagram, pwede nyong lagyan ng toggle switch o rocker switch kahit wala na yung mga push button na yan, momentary switch na yan, kahit wala na yan kasi nga nakakangawit nga eh. Saka ano pa ba ang kulang dyan? Yung capacitor pala na 1 microfarad. So pwede nyo gamitin dyan 474 to 1.5. So 470 nano to 1.5 microfarad na polyester. Polyester yung ginamit ko dyan. Nakita nyo naman kanina na kulay pula. So kung wala kayo nun, pwede naman sa pwede naman yung capacitor ng electric fan. May 400 volts 'yon. Pero doon sa mga CRT TV, marami kahit na dalawang 474 yung gamitin nyo, okay na 'yon. Kasi mag-o-order pa kayo sa online o bibili pa kayo. So yung mga parts nito, maraming parts nito na ginamit ko sa DIY ay pwede nyo namang kunin sa TV na lang, sa mga scrap nyo. So ayan, hanggang 72 volts yung output nito. Kapag pinipress ko naman yung red, yan magdi-discharge siya. So bali hindi ko pa pala to nalagyan ng ng rocker switch doon sa kanyang side. Mapapansin nyo wala. So bali yung ginagamit ko ngayon meron na, nilagyan ko kasi nakakangawit kasi yung ganito push button, nakakangawit pag pinupush mo siya. So ayan, so bali kung nagustuhan nyo yung ating video, just like, share and subscribe. Pa-follow na din mga bro sa Facebook page ko, Joeytic PH. $72 volts yung kanyang output. So mas maganda yung sundin nyo yung nasa diagram ko. Gumamit siya ng 10,000 microfarad by 80 volts. So mas malakas yung nasa diagram. So yung diagram kasi na yan, ginawa ko na lang nitong huli nung nung i-share ko na yung diagram. So ayan, kung nagustuhan nyo yung ating video, like, share, and subscribe. Maraming salamat mga bro.
walking alone the streets.